pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senador Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, ay tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh, matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon. Kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya.
Dumating nga po siya. Kaya ko siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects? Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Diretsahan na po mga kababayan, no, itong buwelta ni Senator Marcoleta dito po kay Senator Ping Lacson, na kung saan may mga interviews siya noong mga nakaraang araw at itong mga pasaring niya mga kababayan, ngayon ay napuno na itong si Senator Marcoleta. At dito nga po sa issue, no, na pinapagulo nila ngayon or pinapalitaw nila ngayon itong notary ni Sergeant Orly Guteza na peke daw mga kababayan, no? At itong si Ping Lacson talaga ay marami ring sinasabi na kayso ganyan, no? May kaso daw or pwedeng makasuhan ng perjury itong si Sergeant Orly Guteza. At doon sa kanyang mga sinasabi pa sa media na hindi daw po niya imbitahan itong si Saldico dahil meron daw pong interparliamentary courtesy mga kababayan, samantalang nagawa naman po noon ni Senator Marcoleta si Congressman Toby Chanco na imbitahan niya na pumunta doon sa kanyang hearing, no, sa noong panahon na siya pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. At pumunta naman doon si Congressman Toby Chanco mga kababayan, no, hindi naman sa pilitan ang pag-imbita. Pero itong si Ping Lacson, kahit na po pag-send lang po ng invitation letter, no, na pag-appear, no, dito or pag-imbita kay Saldico para dumalo doon sa kailang hearing ay hindi po niya ginawa mga kababayan, no. Pinangunahan na po niya mga kababayan at pinanindigan niya itong sinasabi niyang interparliamentary courtesy. At tingnan natin ngayon mga kababayan, dahil nag-resign na po itong si Saldico bilang congressman, no, at bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List ay hindi na po siya congressman at nagtatago na po siya doon sa ibang bansa mga kababayan, no. Sa tingin ko strategy po niya ito, kasi kung congressman pa siya, mapilitan po siyang umuwi ng Pilipinas dahil pinapauwi na po siya ng House Speaker, no, ni Congressman or House Speaker Bogie D. At ngayon hindi na po siya congressman, hindi na po mapilitan or hindi na po mapipilit ng Kongreso na mapapauwi siya mga kababayan at para humarap dito sa mga isyong kinasangkutan niya, itong flood control anomalies mga kababayan at itong pagbitbit ng mga pera ni Sergeant Orly Guteza nga dito sa mga bahay nila ni Saldico at ni Martin Romualdez. At itong si Ping Lacson mga kababayan, tingnan natin kung
talagang mapipilitan or pwede na niyang ipatawag no itong si Saldico dahil hindi na po congressman at wala na po yung sinasabi niyang interparliamentary courtesy dahil hindi na po siya congressman no. At tingnan natin kung makakaya niyang ipatawag no itong si Saldico na nagtatago na ngayon doon sa ibang bansa mga kababayan no. At para sa akin nakakahiya po itong ginagawa ngayon ni Senator Ping Lacson no. Naturingan pa naman siyang ano na dyan sa Senado no. Ang tagal-tagal niya na dyan mga kababayan at napagsabihan lang siya ni Congressman or ni Senator Marcoleta na isang neophyte senator no. Although hindi na po siya bago dito sa Congress dahil matagal na rin naman po siya doon sa lower house mga kababayan no. At hindi naman po siya ordinaryong tao lang, abogado po siya mga kababayan. Kaya nakakahiya po ito kay Ping Lacson. At hindi lang po sa kanya mga kababayan kundi pati na rin po sa buong institusyon no, ng Senado mga kababayan. Nakakahiya itong Senado ngayon dahil sa mga ganitong klaseng politiko na tila baga may pinapanigan mga kababayan dahil yun nga po yung direksyon nila, mag-imbestiga doon sa mga katiwalian at panagutin itong mga sangkot dito sa mga nakawan no, sa mga flood control project. Pero itong sinabi na ngayon, nagsalita na itong isang testigo na diretsahang nag-link, buong tapang po itong nagsabi no, na nag-deliver sila ng pera doon sa mga bahay ni Saldico at Martin Romualdez. Pero ano bang sinabi ni Ping Lacson na nalilihis na baga itong investigasyon daw mga kababayan. So kahit sa ordinaryong Pilipino, bilang ako ordinaryong Pilipino mga kababayan, nandun na tayo no, nandun na tutumbukin na yung mastermind. Pero bakit sinasabi ni Ping Lacson na nililihis na ng investigasyon o nalilihis na yung investigasyon? Ano bang ibig niyang sabihin dito mga kababayan? Ibig sabihin niya hindi niya gustong malilink dito kay Martin Romualdez or kung may sino pang mas malaking tao dito no sa likod dito sa mga investigasyon na ito. Napapangalanan na si Saldico at Martin Romualdez. So bakit sinasabi niya na nilihis o nalihis na yung investigation? Anong paglilihis doon? Yun nga sabi ni Senator Marcoleta, saan ba banda na nilihis? Parang kabaliktaran yung sinabi ni Ping Lacson na imbis na nalihis, tumbok na sana no. Tumbok na yung ulo mga kababayan, malapit na doon sa pinakadulo ng investigasyon ng katiwalian dahil itong mga pangalan ng politikong pinakamalalaki ay napangalanan na. Kaya tuloy sa tingin ko mga kababayan, itong investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Ping Lacson ay parang mema na lang siguro ito mga kababayan dahil ayaw niyang imbestigahan ata itong si Martin Romualdez no? Kaya sabi tuloy ni Senator Marcoleta ay takot ata sila kay Congressman Martin Romualdez mga kababayan no. At kasama rin dyan yung si Senator or Senate President Soto. Sino nakaraan ay sinabi po diretsahan ni Senator Bato de la Rosa na tuta siya ni Martin Romualdez at alam naman natin na BFF yan sila no ni Martin Romualdez mga kababayan, si Senator Soto. Parang magkakumpare ata yan mga kababayan sila no. Parang nandun yan sa kasal ni Arjo Atayde at ni Maine Mendoza, parang magkakumpare ata to sila mga kababayan, si Senate President. Kaya isang tawag lang ni Congressman Martin Romualdez sa kanya ay talagang binigay niya doon si Bryce Hernandez nung ayaw na po niyang umuwi doon sa Senado no, kasi naka-detain po siya dahil na cite and contempt po siya doon sa Senate hearing mga kababayan. So ano po sa palagay niyo mga kababayan itong investigasyon ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Ping Lacson at dito sa mga maanghang na salitang binitawan ni Senator Marcoleta laban dito sa kay Ping Lacson mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.